Isang pangako ng pag-ibig at pagsuyo. Ang kwento ni Emma at Miguel. Pakiusap, tumahimik ka para hindi marinig ng tatay ko. Pabulong na sabi ng babaeng Ingles habang bigla niyang tinakpan ng dalawang kamay ang bibig ng kanyang kasintahan at mabilis itong hinila palayo. Hindi maikubli ni Miguel ang kanyang pagkabigla. Bakit hindi niya maaaring ipakilala ang sarili sa ama ng kanyang minamahal? Maging ang kanyang alok na kasal ay lalo pang nagpalalim sa hidwaan sa pagitan niya at ng ama nito. Ngunit makalipas ang ilang buwan, isang kilos na ipinamalas ng binatang Pilipino ang tuluyang nagpabago sa pananaw ng ama, nakilala sa pagiging mas matigas pa sa bato. Halina't sabay nating tuklasin ang kanilang kwento. Ako si Emma. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa labas ng Cotswolds, hindi kalayuan sa London. Isa itong ordinaryong lugar kung saan sa umaga, dinidiligan ng mga kapitbahay ang kanilang mga hardin. At sa hapon, masayang naghahabulan ng mga bata sa parke. Dito kami namuhay. Nang payapa ang aking mga magulang at ako. Sa isang maliit ngunit masayang tahanan, laging nakangiti ang aking ina. Pag-uwi ko mula sa paaralan, palagi siyang naghihintay sa kusina na may nakahandang tsaa. "Kumusta ang araw mo?" tanong niya. Habang buong puso siyang nakikinig sa aking mga kwento. Hanggang ngayon, malinaw pa sa aking isipan ang kanyang maamong muka. Ang aking ama naman ay isang arkitekto. Seryoso siya ngunit kalmado. At tuwing hapunan, masaya niyang ibinabahagi ang mga nangyari sa kanyang trabaho. Nagniningning ang kanyang mga mata habang ikinukwento ang tungkol sa mga gusaling kanyang idinisenyo o ang mga nakakatuwang pakikipag-usap niya sa mga kliyente. Ngunit isang taglamig. Noong ako'y nasa 2nd taon ng middle school, nagbago ang lahat. Pauwi na ang aking mga magulang mula sa pamimili. Noong araw na iyon, gumagawa ako ng takdang aralin sa bahay ng isang kaibigan. Bandang 7:00 ng gabi, tumunog ang telepono sa bahay. Sinagot ito ng ina ng kaibigan ko at bigla siyang namutla. "Kailangan nating pumunta sa ospital." Sabi niya, hindi ko malilimutan ang sandaling iyon. Pagdating namin sa ospital, wala nang malay ang aking ama. Mabuti na lang at sinabing hindi malubha ang kanyang kalagayan, ngunit iba ang sinapit ng aking ina. Maingat na nagsalita ang doktor. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Bago pa man niya matapos ang pangungusap, napaluhod na ako. Magdamag kaming naghintay sa pasilyo ng ospital, ngunit hindi na muling iminulat ng aking ina ang kanyang mga mata. Nang magkamalay ang aking ama, ang una niyang hinanap ay ang kanyang asawa. Nang umiling ako, natigilan siya at hindi nakapagsalita. Sa mga sumunod na araw, halos hindi siya kumikibo. Nakatitig lamang siya sa bintana ng kanyang silid. Pilit na pinalilipas ang oras. Sa araw ng libing, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at sinabing, "Mula ngayon, tayong dalawa na lang ang magkasama. Kailangan nating mabuhay. Nakabantay sa atin mula sa langit ang iyong ina. Kaya't dapat kitang palakihin ng mas mahusay kaysa kaninuman." Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi iyon. Kitang-kita ko kung paano niya pinipigilan ang kanyang mga luha. Simula noon, tuluyang nagbago ang aking ama. Pagising ko sa umaga, nakahanda na ang almusal. Kung may kulang ako para sa paaralan, kahit hating gabi na ay bibili siya. Kapag ako'y nagkakasakit, magdamag niya akong binabantayan. Gaano man kahirap ang kanyang araw sa trabaho, sinisikap niyang maging masaya pagdating sa bahay. Isang araw, may narinig akong mahinang boses mula sa kanyang silid. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng pinto at nakita ko siyang mag-isang kinakausap ang litrato ng aking ina. "Mahal, pinalalaki ko ng maayos ang ating anak. Nakakuha siya ng perpektong marka sa pagsusulit sa math ngayon. Kung nandito ka lang, siguradong matutuwa ka." Habang pinagmamasdan ko siya, parang pinipiga ang aking puso. Nang mag-high school ako, lalo pang lumalim ang paghanga ko sa aking ama. Kapag nagkukuwento ang mga kaibigan ko tungkol sa pakikipagtalo nila sa kanilang mga magulang, hindi ko sila maintindihan. Para sa akin, ang aking ama ang pinaka-perpektong tao sa buong mundo. Ganoon din siya sa akin. Labis niya akong pinahahalagahan. Kapag medyo ginagabi ako sa pag-uwi, nag-aalala siya at naghihintay sa may pintuan. Ang buhay naming dalawa ay payapa, ngunit palaging may kulang ang pagkawala ng aking ina. Sa kabila nito, patuloy kaming sumusulong na sinusuportahan ng isa't isa. Isang araw, malapit na akong pumasok sa kolehiyo. Napansin kong may kakaiba sa aking ama. Ano ulit yun? Madalas na siyang nagpapaulit ng sinasabi. Noong una, inisip kong pagod lang siya. Ngunit unti-unti, nilalakasan na niya ang volume ng telebisyon
At lumalakas na rin ang kanyang boses sa telepono. Isang araw, bigla niyang sinabi, may kakaibang tunog sa loob ng tenga ko. Isang ugong na hindi nawawala. Halos hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, agad kaming nagpunta sa ospital. Ang pagsusuri ng doktor, bigla ang pagkabingi o sudden sensorineural hearing loss. Malamang na stress ang pangunahing sanhi nito. Mahirap itong gamutin ng tuluyan, ngunit maaari nating bawasan ang mga sintomas. Habang naririnig ko ang mga salita ng doktor, nanlamig ang aking dibdib. Gaano kalaking stress ang kinimkim ng aking ama ng mag-isa. Sa una, tila gumagana ang gamutan, ngunit makalipas ang ilang buwan, lalo pang lumala ang kanyang kondisyon. Nahirapan na siyang makarinig sa mga pulong sa trabaho. Sa tuwing sumasagot siya ng telepono, paulit-ulit siyang nagtatanong. At kung minsan ay naiirita ang kanyang kausap, ayos lang, gagaling din ito. Paulit-ulit niyang sinasabi, ngunit alam kong labis siyang nahihirapan. Kitang-kita ko kung paano siya hindi mapakali sa gabi at pilit na itinatago ang pagod sa kanyang mukha pagsapit ng umaga. Lumala rin ang sitwasyon sa trabaho. Madalas na siyang umuuwi ng maaga at tila nanlalamig na ang pakikitungo sa kanya ng mga kasamahan. Hindi niya ito sinasabi sa akin, ngunit nababasa ko sa maaga niyang pag-uwi at sa lungkot ng kanyang mukha. Isang araw, bigla siyang sumigaw. Naghuhugas ako ng pinggan at aksidenteng nabitawan ng isang plato. Ang ingay! Sigaw niya. Pareho kaming natigilan. Agad siyang lumapit. Patawad anak. Kawawa naman ang tatay mo. Sabi niya at niyakap ako. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang dati kong mabait na ama ay hindi na tulad ng dati. Dahil sa ugong sa kanyang tainga, naging sobrang sensitibo ng aking ama. Nagugulat na siya kahit sa mahinang tunog. Kapag medyo maingay sa bahay, halatang nahihirapan siya. Kailangan kong kumilos na parang naglalakad sa manipis na yelo. Hindi na rin ako makapag-imbita ng mga kaibigan sa bahay. Sa huli, kinailangan niyang huminto sa trabaho. Matagal na siyang naglilingkod sa arkitektura firm na iyon. Ngunit hindi na niya magampanan ang kanyang mga tungkulin. Nang araw na umalis siya, pag-uwi niya ay bagsak siyang umupo sa sopa. Paano na tayo mabubuhay? Bulong niya. Nung sandaling iyon, sinabi kong hihinto ako sa kolehiyo. Tay, ako na magtatrabaho. Pwede naman akong bumalik sa pag-aaral kahit kailan. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ng aking kamay. Hinding-hindi. Ikaw, kailangan mong makapagtapos. Iyan ang pangako natin sa nanay mo. Nang marinig ko iyon, nanikip ang aking dibdib. Kung buhay ang aking ina, tiyak na iyon din ang sasabihin niya. Kaya nagpasya ako. Mag-aaral ako sa kolehiyo habang nagtatrabaho para kumita. Pagkatapos ng klase, dumidiretso ako sa isang coffee shop at nagtatrabaho buong hapon. Tuwing Sabado at Linggo, nagtatrabaho rin ako sa isang kalapit na grocery store. Pag uwi ko, pagod na pagod ako at halos matumba. Ngunit hindi ko ipinapakita sa aking ama. Ayokong lalo niyang sisihin ang kanyang sarili. Habang nagpapatuloy ang ganitong buhay, lalong bumigat ang pakiramdam sa aming tahanan. Madalas, kahit araw, sarado ang mga kurtina at nagkukulong ang aking ama sa madilim na silid. Kapag umuwi ako at bumabati, Tay, nandito na po ako. Madalas ay wala akong nakukuhang sagot. Kung sumagot man, isang maikling, lang. Isang araw, bigla niyang sinabi, Patawad anak. Nahihirapan ka dahil sa akin. Sa sandaling marinig ko iyon, halos mapaiyak ako. Tay, wag ninyong sabihin yan. Ayos lang po ako. Ngunit umiling lamang siya. Hindi na ako makapag-focus sa pag-aaral at dumami ang aking pagkakamali sa trabaho. Dahan-dahan akong nauupos, ngunit wala akong mapagsabihan. Isang gabi, habang dumadaan ako sa pasilyo, narinig ko ang mahinang daing mula sa silid ni Itay. Pagsilip ko, nakita ko siyang sapo ang kanyang mga tainga. Halatang nahihirapan. Gusto ko sanang pumasok at damayan siya. Ngunit naisip kong baka lalo lang siyang mabigatan kaya tahimik akong bumalik. Kinabukasan, hindi niya ginalaw ang kanyang pagkain. Nang sabihin kong kumain siya, umiling lang siya at sinabing wala siyang gana. Noong sandaling iyon, aksidente kong nabitawan ng kutsara at napasigaw siya sa gulat. Patawad, masyado lang sensitibo si Itay. Agad siyang humingi ng paumanhin. Ngunit naramdaman kong hindi na ako muling makakahanap ng kapayapaan sa aming tahanan. Ilang buwan nang lumipas sa ganitong kalagayan nang makilala ko ang isang lalaki sa silid-aklatan ng unibersidad.
Naghahanap kami ng parehong libro nang magtama ang aming mga mata. Nakakabilib ang kanyang tahimik na pag-aaral. Nalaman ko kalauna na isa siyang exchange student mula sa Pilipinas at ang pangalan niya ay Miguel Reyes. Dahil sa librong iyon, nagsimula kaming mag-usap at di nagtagal ay naging magkaibigan. Si Miguel ay isang mabait at tapat na tao. Kapag nalulungkot ako, tahimik lang siyang nananatili sa aking tabi. Hindi rin niya nakakalimutan ng maliliit na bagay. Noong una, kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba para sa kanya kapag magkasama kami. Gumaan ang aking pakiramdam at pansamantala kong nakakalimutan ng mabigat na problema sa bahay. Nagpakita rin ng interes si Miguel sa akin at natural na nagbukas kami ng aming mga puso sa isa't isa. Ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng pagkakasala. Habang nagdurusa ang aking ama, paano ko magagawang umibig sa iba? Sa bahay, kailangan ko pa rin maging maingat at walang palatandaan ng pagbuti sa kalagayan ni Itay. Sa gitna ng lahat ng ito, pakiramdam ko'y makasarili ako dahil nakakaramdam ako ng kaligayahan. Mukhang napapansin ni Miguel na may pinagdadaanan ako kahit hindi ko sabihin. Ngunit hindi siya nag-usisa. Nanatili lang siyang nagmamasid sa aking tabi. Laking pasasalamat ko sa kanyang pag-unawa. Ang mga oras na kasama ko si Miguel ang tanging sandali ng aking kapayapaan. Matapos ang isang mahirap na araw, ang tahimik na pag-aaral sa silid-aklatan o ang pag-uusap namin habang nagkakape sa universidad, ang tanging pagkakataon na nakakalimutan ko ang lahat ng aking alalahanin. Madalas ikwento ni Miguel ang tungkol sa kultura ng Pilipinas. Ang kanilang pagpapahalaga sa pamilya at paggalang sa mga nakatatanda ay tila kasundo ng nararamdaman ko para sa aking ama. Kaya lalo kaming nagkalapit. Isang araw, nagdala si Miguel ng baon na gawa niya adobo at kanin. "Nakakain ka na ba ng pagkain Pilipino?" tanong niya. Natunaw ang puso ko sa kanyang kabaitan. Sa totoo lang, madalas na akong hindi kumakain ng maayos noon. Bukod sa abala ako sa trabaho, naging sensitibo si Itay sa ingay kaya kahit ang pagluluto sa kusina ay iniiwasan ko. "Ang sarap. Paano ka natutong magluto nito?" tanong ko. Medyo nahiya si Miguel. Tinuruan po ako ng nanay ko. Nag-aalala kasi siya na baka magkasakit ako kapag hindi ako kumain ng maayos dahil mag-isa lang ako. Sa sandaling iyon, kumirot ang aking puso. Si Miguel. Mayroon pa siyang inang nag-aalala para sa kanya. Ngunit ako, wala na akong ina. At ngayon, pakiramdam ko ay malapit ko na ring mawala ang aking ama. Pag-uwi ko, bumabalik ako sa katotohanan. Araw-araw, lumalala ang kalagayan ni Itay. Lalong lumalakas ang ugong sa kanyang tainga. Halos hindi na siya makatulog sa gabi at dahil dito, naging sobrang nerbiyoso siya sa araw. Kahit kaunting lakas lang ng yapak ko sa pasilyo, sasabihin niya, "Pakiusap, tumahimik ka." Kung hindi dahil kay Miguel, baka matagal na akong sumuko. Ganoon kahalaga ang kanyang presensya sa aking buhay. Lalo pang naging mahalaga ang mga sandaling kasama ko si Miguel. Alam niyang may itinatago ako. Ngunit hindi niya ako pinilit na magsalita. Minsan, magpapatawa siya. Minsan, tahimik lang siyang uupo sa tabi ko. Lubos kong pinasalamatan ang kanyang pag-unawa. Isang araw, hiniling ni Miguel na makita ang litrato ng aking pamilya. Nag-alinlangan ako, ngunit ipinakita ko ang isang lumang litrato na nakasave sa aking telepono. "Kuha ito noong middle school ako." Sabi ko, "Napakaganda ng pamilya ninyo." "Nasaan na po sila ngayon?" tanong niya. Natigilan ako. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na pumanaw na ang aking ina. "Wala na rito ang nanay ko." Malabong sagot ko. Hindi na siya nagtanong pa. Ngunit mula noon, sa tuwing nababanggit ang aking ina, bumibigat ang aking dibdib. Unti-unting lumalaki ang pagnanais kong sabihin sa kanya ang lahat. Habang tumatagal, tila nararamdaman ni Miguel na marami akong pinapasan. Ngunit hindi siya nag-usisa. Nanatili lang siya sa tabi ko. Ang kanyang pagpapanatili ng distansya ang higit na nagpagaan sa aking kalooban. Isang Sabado ng hapon, naglalakad kami ni Miguel malapit sa universidad. Maganda ang panahon at habang kasama ko siya, tila nawala ang lahat ng aking alalahanin. Sa mga araw na ganito kaganda ang panahon, nakakamiss kasama ang pamilya, sabi ni Miguel. Medyo nainggit ako sa kanya dahil mayroon siyang isang normal na pamilya. Habang papalapit kami sa isang coffee shop, may napansin akong isang pamilyar na anyo sa di kalayuan. Maputi na ang buhok, tila lumiit ang pangangatawan at gusot ang damit ang aking ama. Mukhang hindi pa niya kami napapansin
Ngunit papalapit siya ng papalapit. Sa sandaling iyon, nataranta ako. Hindi ko kailanman inisip na magkikita sila ni Miguel. Ayoko makita ni Miguel ang aking ama sa ganoong kalagayan. Ngunit higit sa lahat, nag-aalala ako para kay Itay na sensitibo sa ingay at bigla ang pakikipagkita. Doon tayo sa kabilang daan, sabi ko habang hinihila ang braso ni Miguel. Ha? Bakit bigla? Nagtatakang tanong niya. Pinilit ko siyang magmadali, ngunit dahil sa kakaiba kong kilos, huminto siya. Doon tayo. Pakiusap, halos magmakaawa kong sabi. Ngunit nagtataka pa rin ang kanyang mukha. Anong nangyayari? Kakilala mo ba yon? Tanong niya. Hay hindi. Wala lang to. Pagtatangka akong magsinungaling, ngunit hindi ko maiwasan ang kanyang mga tingin. Sigurado akong kakilala mo siya. Sino siya? May kasiguruhan niyang tanong. Naramdaman kong wala na akong takas. Tatay ko. Mahina kong sagot. Biglang nagliwanag ang mukha ni Miguel. Tatay mo pala. At bigla siyang sumigaw. Magandang hapon po. Patungo sa direksyon ni Itay. Wag. Sigaw ko at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig at hinila siya. Tumahimik ka. Pakiusap. Gulat na gulat si Miguel. Hinila ko siya sa isang malapit na eskinita. Anong nangyayari? Bakit ayaw mo akong pabatiin? Tanong niya. Pakiusap. Tumahimik ka muna. Ipapaliwanag ko ang lahat mamaya. Hindi pwede ngayon. Hindi pa rin niya maintindihan, ngunit nang makita niya ang desperasyon sa aking mukha, hindi na siya kumibo. Tahimik kaming umalis sa lugar na iyon. Nagpunta kami sa isang tahimik na parke at umupo sa isang bangko. Halata pa rin litong-lito si Miguel. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit hindi ako pwedeng bumati sa tatay mo? May nagawa ba akong masama? Sa sandaling iyon, hindi ko pa rin masabi. Ngunit nang makita ko ang kanyang mga matang naghahanap ng sagot, alam kong hindi ko na ito maitatago. Miguel, mayroon akong hindi nasasabi sa iyo. Ano po iyon? Seryoso niyang tanong? Hindi ako agad nakapagsalita. Ngunit sa huli, sinabi ko ang lahat. Ang pagkamatay ng aking ina, ang biglaang pagkabingi ng aking ama, ang aming problemang pinansyal, at ang kasalukuyang kalagayan ni Itay. Tahimik siyang nakinig hanggang sa huli. Paminsan-minsan ay nagugulat siya, ngunit hindi niya ako pinutol. Nang matapos ako, sandali siyang natahimik. Kaya pala, mahina niyang sabi. Kaya mo pala ako pinigilang bumati. Hopo, sobrang sensitibo ng tatay ko sa ingay. At nahihirapan siya kapag bigla siyang may nakakasalamuhang iba. Huminto ako saglit. At saka, kapag nalaman niyang may kasintahan ako, baka lalo niyang sisihin ang kanyang sarili. Tahimik na tumango si Miguel. Naiintindihan ko, sabi niya. Muling bumalot ang katahimikan. Pakasalan mo ako, sabi ni Miguel. Nagulat ako at napatingin sa kanya. Pakasalan mo ako. Ngayon na. Kalmado ang kanyang boses, ngunit puno ng determinasyon. Ako na ang bahala. Sa tatay mo at sa iyo, Emma. Natulala ako. Anong sinasabi mo? 1 taon pa lang tayong magkakilala. Pero sigurado na ako sa nararamdaman ko, sabi niya habang hawak ang aking kamay. Hindi ko alam na mag-isa mong pinapasa ng lahat ng ito. Kung nalaman ko lang sana ng mas maaga, natulungan na sana kita. Pero Miguel, masyadong biglaan ito. Mahal kita, Emma. Putol niya sa akin. At hindi ko kayang tingnan ka lang na nahihirapan. Malapit na akong magtapos at magtatrabaho, kaya matutulungan ko kayo sa pinansyal. Sa sandaling iyon, bumuhos ang aking mga luha. Ang lahat ng bigat na matagal kong kinimkim ay tila gumaan. Niyakap ako ni Miguel. Ayos lang. Hindi ka na nag-iisa. Bulong niya. Tila umabot sa kaibuturan ng aking nanlalamig na puso ang kanyang mga salita. Ilang araw matapos ang alok ni Miguel, malalim akong nag-isip. Ang kasal ba ay isang bagay na basta-basta na lang pinagpapasyahan? Ngunit kasabay nito, ramdam kong hindi ko na kayang dalhin ang lahat ng mag-isa. Higit sa lahat, ramdam ko ang katapatan ni Miguel. Ang taong ito, baka nga kaya niya akong protektahan, pati na ang aking ama. Sinabi ko kay Miguel na gusto kong ipakilala siya sa aking ama. Tuwang-tuwa siya ngunit halatang kinakabahan din. Ano kaya ang isipin ng tatay mo? Tanong niya. Lalo akong nakonsensya para sa kanya. Kahit na sinabi ko na ang lahat tungkol sa kondisyon ni Itay, iba pa rin ang personal na pagkikita. Bago kami magtakda ng araw, maingat kong kinausap ang aking ama. Tay, may ipapakilala po sana ako. May kasintahan po ako at gusto kong makilala ninyo siya.
Sandali siyang natahimik, saka sinabing, "Sige, darating din naman tayo dyan." Ngunit bakas sa kanyang boses ang pagod. "Huwag po kayong mag-alala kung kailan po kayo handa," sabi ko. Tumango siya. "Sa Sabado ng hapon, pwede ba?" At napagkasunduan na ang araw. Ilang araw bago ang pagkikita, naghanda na si Miguel. Paano po ako dapat bumati? Dapat po ba akong yumuko tulad sa Pilipinas o makipagkamay? Habang tinitingnan ko siyang nag-aalala, napangiti ako at lalong humanga sa kanya. "Miguel, huwag kang masyadong kabahan. Mabait naman ang tatay ko. Medyo masama lang ang pakiramdam niya ngayon." Iyon ang sinabi ko. Ngunit sa totoo lang, ako man ay nag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Itay. Gabi bago ang pagkikita, kinausap ko si Itay. "Tay, mabuting tao po siya. Inalagaan niya ako at tinulungan." "Sige, naiintindihan ko," sagot niya. Ngunit matigas pa rin ang kanyang ekspresyon. "Kapag masakit po sa tainga ninyo, sabihin ninyo lang. Maiintindihan niya." Pagkasabi ko niyon, tinitigan niya ako. Kung sino man ang mahal ng anak ko, kailangan kong makilala ng maayos. Nanlambot ang puso ko sa kanyang mga salita. Dumating ang Sabado. Mas maagang dumating si Miguel at naghintay sa labas. Nakaayos siya at seryoso ang kanyang mukha. May dala siyang malaking paper bag. "Ano yan?" tanong ko. "Regalo para sa tatay mo," sabi niya, at pagkatapos ay nag-alinlangan. "Nagdala rin ako ng sketchbook." "Sketchbook?" Nagtaka ako. Dahil po sensitibo ang tatay ninyo sa ingay, naisip kong mas mabuting magsulat na lang kaysa magsalita. Muli, humanga ako sa kanyang pag-iisip. Bago kami pumasok, pinaalalahanan ko siya. "Hinaan mo lang ang boses mo, ha? At huwag kang gagawa ng biglaang kilos." Tumango si Miguel. "Opo, gagawin ko po ang lahat ng pag-iingat." Pagbukas ng pinto, nakaupo si Itay sa sala. Nakaayos din siya, halatang naghanda para sa bisita. Ngunit matigas pa rin ang kanyang mukha. "Tay, si Miguel po." Mahina kong sabi. Tumingin si Itay kay Miguel at bahagyang tumango. Yumuko ng malalim si Miguel, pagkatapos ay kinuha niya ang sketchbook at nagsimulang magsulat. "Magandang hapon po. Ako po si Miguel Reyes. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ako po ang kasintahan ni Emma." Ipinakita niya ito kay Itay. Binasa ni Itay ang mga salita at tumango, ngunit walang reaksyon. Nagpatuloy sa pagsulat si Miguel. "Mula po ako sa Pilipinas. Nag-aaral po ako ng urban planning at malapit nang magtapos." Binabasa pa rin ni Itay ang mga sulat ni Miguel nang walang emosyon. Lakas loob na isinulat ni Miguel ang pinakamahalagang bagay. "Mahal na mahal ko po si Emma. Nais ko po siyang pakasalan." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Itay, ngunit nanatili pa ring malamig. Isinulat pa ni Miguel, "Handa ko po kayong alagaan. Kayo pong dalawa ni Emma." Matagal na tinitigan ni Itay ang mga salita. Pagkatapos, isinauli niya ang sketchbook kay Miguel, tumayo at naglakad patungo sa kanyang silid. "Tay, sandali po," sabi ko. "Magpapahinga lang ako," sagot niya at isinara ang pinto. Nataranta si Miguel. "May nagawa po ba akong mali?" "Wala. Kailangan lang talaga ng tatay ko ng oras." Iyon ang sinabi ko, ngunit hindi ko rin alam ang iisipin. Hindi nagtagal si Miguel ng araw na iyon. "Babalik po ako," taimtim niyang sabi. Pagkaalis niya, kumatok ako sa pinto ni Itay. "Tay, ayos lang po kayo?" "Oo," sagot niya. Ngunit mas pagod ang kanyang boses kaysa dati. "Ano pong masasabi ninyo kay Miguel?" "Hindi ko pa alam. Kailangan ko ng oras." Mula noon, regular na bumibisita si Miguel. 2 beses sa isang linggo, kinukumusta niya si Itay. Palagi siyang may dalang sketchbook para makipag-usap. Unti-unti, nasanay na rin si Itay. At kapag dumarating si Miguel, lumalambot na ang kanyang ekspresyon. Tinutulungan ni Miguel si Itay sa mga kailangan niya. Kapag nalaman niyang kailangan mag-grocery, siya na ang nag-aalok. Kapag may mabigat na buhatin, siya ang gumagawa. Nang mapundi ang bumbilya, si Miguel ang nagpalit. Isang araw, nagdala si Miguel ng lutong bahay na ulam. "Isa po itong sikat na pagkain sa Pilipinas. Sana po magustuhan ninyo," isinulat niya. Nag-atubili noong una si Itay, ngunit nang tikman niya, sinabi niyang masarap. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti.
Nakahinga rin ng maluwag si Miguel. Sa ibang araw, nagpakita ng interes si Miguel sa libangan ni Itay. Nalaman niyang mahilig maglaro ng chess si Itay, kaya nagdala siya ng libro tungkol dito. Sikat na po ang larong ito ngayon, isinulat niya. Tila naging interesado si Itay. Dahil sa mga paunti-unting pagsisikap na ito, nagbago ang pakikitungo ni Itay. Kapag dumarating si Miguel, mas masaya na ang kanyang muka at kung minsan, siya pa ang nauunang magsulat sa sketchbook. Isang araw, may mungkahi si Miguel. Gusto po ninyo bang sumama sa Pilipinas? Isinulat niya. Mayroon pong isang espesyalistang ospital doon na dalubhasa sa paggamot ng tinnitus. Sigurado po ako matutulungan nila kayo. Umiling si Itay. Wag na, sabi niya. Ngunit hindi sumuko si Miguel. Baka po may mga paraan ng paggamot doon na hindi pa nasusubukan dito sa UK. Kilala po ang medisina ng Pilipinas sa larangang ito. Patuloy siyang naumbinsi. Ngunit ayaw pa rin ni Itay. Kaya lakas loob akong nagsalita. Tay, subukan po natin. Kung may pag-asa pong gumaling kayo, sulit naman pong subukan, hindi ba? Tumingin sa akin si Itay. Hindi ba't masyadong malayo? Ako na po ang maghahanda ng lahat. Isinulat ni Miguel. Plane ticket, appointment sa ospital, tutuluyan lahat po ayusin ko. Ang gagawin ninyo lang po ay sumama. Nag-isip si Itay. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Tay, tama po si Miguel. Kung may kaunting pag-asa, sulit po itong gawin. Tumingin sa akin si Itay at nagtanong, sigurado ka bang gusto mong pakasalan ng taong ito? Walang alinlangan akong sumagot. Opo, mabuti po siyang tao. Muli niyang tinitigan si Miguel at dahan-dahang tumango. Sige, subukan natin. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang mukha ni Miguel at bumilis ang tibok ng puso ko. Inihanda ni Miguel ang lahat ng perpekto. Nag-book siya ng appointment sa isang kilalang espesyalistang ospital sa Maynila at pinlano ang bawat detalye ng aming biyahe. Nag-ayos din siya ng isang tahimik na hotel kung saan makakapagpahinga si Itay. Nang araw ng aming pag-alis, matagal na panahon na ulit na nagsuot ng maayos na damit si Itay. Sa airport, si Miguel ang nag-asikaso ng lahat. Sa loob ng eroplano, tiniyak niyang komportable si Itay. Pagdating namin sa Maynila at pagbisita sa ospital, napakabait ng doktor. Maingat niyang sinuri ang kalagayan ni Itay. Sa ganitong antas ng sintomas, malaki po ang tsansang bumuti ang inyong kalagayan. Sabi ng doktor. Bahagyang gumaan ang mukha ni Itay. Subukan po natin ang isang bagong gamutan. Pagkatapos ng ilang linggo, tiyak na mararamdaman ninyo ang pagbabago. Isang linggo matapos magsimula ang gamutan, sinabi ni Itay na tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Humina raw ang ugong sa kanyang tainga. Tuwang-tuwa si Miguel at palaging nasa tabi ni Itay. Makalipas ang isang buwan, naging malinaw na ang pagbabago. Nabawasan ang kanyang pagiging sensitibo at mas natural na ang kanyang reaksyon sa mga tunog. Higit sa lahat, matapos ang mahabang panahon, narinig ko muli ang kanyang halakhak. Isang gabi, sa unang pagkakataon, diretsong kinausap ni Itay si Miguel. Salamat. Maraming salamat. Pagkatapos ng ilang sandali, idinugtong niya. Ang taong ito, mapagkakatiwalaan kong alagaan ng anak ko. Sa sandaling marinig ko iyon, may kumislap na luha sa mga mata ni Miguel. Ako man ay napuno ng emosyon at nanlabo ang aking paningin. Sa wakas, tinanggap na ni Itay si Miguel. Ang lahat ng aking pangamba ay tila natunaw sa isang salita. Kinabukasan, maagang gumising si Itay at ipinagtimpla ng kape si Miguel. Nakakang mabuti ka ba kagabi? Tanong niya. Gulat man, sumagot si Miguel. Opo, salamat po. Naramdaman kong bumalik na ang dating init sa boses ni Itay. Pag-usapan natin ang kasal, biglang sabi ni Itay. Pareho kaming napatingin ni Miguel. Kailan ninyo balak? Nagkatinginan kami ni Miguel, hindi alam ang isasagot. Tay, kami po. Magsisimula na sana si Miguel nang itaas ni Itay ang kanyang kamay. Ako muna ang magsasabi. Pinapayagan ko na kayong magpakasal. Sa sandaling iyon, bumuhos ang aking luha. Gaano ako nag-alala, gaano ako natakot. Si Miguel naman ay labis na natuwa at yumuko ng malalim. Salamat po. Maraming salamat po. Nanginginig niyang sabi. Tinitigan na Itay si Miguel. Mula ngayon, anak na ang itatawag ko sa iyo. Sa sandaling iyon,
Nakita kong may namumuong luha rin sa mga mata ni Miguel. Mula noon, tuluyang nagbago ang aming tahanan. Itinuring ni Itay si Miguel na parang tunay na anak at ganoon din si Miguel sa kanya habang pinagmamasdan ko silang dalawa. Paulit-ulit na napupuno ng saya at pasasalamat ang aking puso. Nagsimula na ang paghahanda sa kasal. Si Itay, masigasig na tumutulong. Kailangang maging maayos ang kasal. Sabi niya, dati, nahihirapan siya kahit sa maliit na ingay. Ngunit ngayon, kasama siyang tumitingin ng mga venue at sinusuri pa ang sound system. Kailangang malakas ang wedding march. Sabi niya sa event coordinator. Nang marinig ko iyon, nanlambot ang aking puso. Ang ama kong dating takot sa ingay ay naghahanap na ngayon ng malakas na musika. Naging napakalapit ni na Itay at Miguel. Tuwing weekend, magkasama silang naglalakad o naglalaro ng chess sa bahay. Magaling sa chess ang batang ito. Natatawang sabi ni Itay. Ako naman ang mas masaya habang pinapanood sila. Isang araw, sinabi sa akin ni Itay, napakaswerte nating nakilala si Miguel. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung gagaling pa ako. Ako rin po, ganun ang tingin ko. Kung hindi niya iminungkahi ang ospital sa Pilipinas, baka hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin kayo. Tumango si Itay. Lubos akong nagpapasalamat sa kanya. Napagdesisyonan na ang petsa ng kasal. Sa isang magandang panahon, sabi ni Itay, para maging mas maganda. Sumang-ayon naman si Miguel. Nang pumipili ako ng wedding dress, sumama si Itay. Nang lumabas ako suot ang damit, nakita kong nangingilid ang kanyang luha. Ganito pala kaganda ang anak ko, sabi niya. Niyakap ko siya. Tay, wag po kayong umiyak. Masisira ang makeup ko. Biro ko. Tumawa siya. Oo nga pala, pinili rin namin ang isusuot ni Miguel. Nang magbigay ng opinion si Itay, sinabi ni Miguel, kung ano po ang sabihin ninyo Itay, iyon po ang susundin ko. Habang pinapanood ko sila, naramdaman ko ang kaligayahan ng pagkakaroon ng ganitong pamilya. Sa araw ng rehearsal, sinubukan naming maglakad sa aisle. Medyo kinakabahan si Itay. Ang sandaling iyon, habang magkahawa kami, ay tumatak sa aking puso. Kinakabahan po kayo? Tanong ko. Sobra. Aminado siya. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap ihatid ang anak sa altar. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dahil po sa inyo, nakilala ko ang isang napakabuting tao. Maraming salamat po. Hindi. Dahil mabuti kang anak kaya dumating ang isang mabuting tao para sa iyo. Sagot niya. Noong gabing iyon, tinawag ako ni Itay. Kapag nakikita ko kayong dalawa, napakasarap sa pakiramdam. Halatang mahal ninyo ang isa't isa. Pagkatapos ay sinabi niya, patawad kung pinahirapan kita noong may sakit ako. Hindi po Tay, ayos lang po ako. Hindi, siguradong nahirapan ka. Patawad. Dahil po sa inyo, naging matatag ako at nakilala ko si Miguel. Tumango lang siya ng tahimik. Dumating ang araw ng kasal. Maagang gumising si Itay. Nagbihis ng maayos. Ito ang pinakamahalagang araw ng anak ko, sabi niya sa simbahan. Bago magsimula, hinawakan niya ang aking kamay. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng dahilan para mabuhay muli. At dahil kay Miguel, bumalik ang aking kalusugan. Muli, naluha ako. Nagsimula ng tumugtog ang wedding march. Tara na? Tanong ni Itay. Tumango ako at kumapit sa kanyang braso. Habang naglalakad kami, maraming alaala ang bumalik sa akin. Ang araw na nawala si Ina, ang hirap na pinagdaanan namin, ang pagdating ni Miguel, at ngayon, ang napakasayang sandali na ito. Inabot ni Itay ang aking kamay kay Miguel. Ingatan mo siya, sabi niya. Yumuko si Miguel. Makakaasa po kayo. Sa reception, nagbigay ng talumpati si Itay. Ngayon, ang aking anak ay magsisimula ng bagong buhay kasama ang isang mabuting tao. Naway maging maligaya kayo. At Miguel, salamat sa pagiging bahagi ng aming pamilya. Hanggang ngayon, kapag naglalakad kami ni Miguel, minsan ay napapalingon ako. Naiisip ko ang imahe ni Itay na nakangiting nagmamasid sa amin mula sa malayo. At halos maluha ako. Iniisip ko ang lahat ng aming pinagdaanan. At lalo akong nagpapasalamat. Natutunan kong ang pag-ibig ay kailangang patunayan. Ang katapatan at pagmamahal na ipinakita ni Miguel ang siyang nagpabago sa puso ng aking ama at nagdala ng bagong pag-asa sa aming pamilya. Natutunan ko ring ang tunay na pagsuyo ay tiyak na magbubunga sa tamang panahon. Ngayon, lubos nang magaling si Itay
at mayroon silang napakagandang relasyon ni Miguel. Bumuo kami ng isang masayang pamilya at paminsan-minsan kaming tatlo ay namamasyal. Bawat simpleng araw ay isang paalala kung gaano kahalaga ang bawat sandali. Ang Pilipinas ang nagbigay sa aming pamilya ng pangalawang pagkakataon. Lubos akong nagpapasalamat kay Miguel, sa mga doktor at sa mainit na pagtanggap ng kultura at mga tao roon. Ngayon, unti-unti na akong nag-aaral ng Tagalog. Nais kong balang araw ay personal na makapagpasalamat sa mga magulang ni Miguel sa kanilang sariling wika. Naniniwala akong ang aming pamilya ay mananatiling maligaya. Anumang pagsubok ang dumating, malalampasan namin ito dahil ang lahat ng aming pinagdaanan ay nagpatatag sa amin.